is all I really want to do. Amen. Ang dami. Natin palapakan ang ating Panginoon. Praise God. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat Diyos sa kalakasan na patuloy na kaloob. Wala tayo ibang desire, wala tayo ibang nasa sa gabing ito, kundi bigang kaluguran ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Let's bow our heads in prayer. Heavenly Father, kami ay nagtitiwala lamang sa iyo sa gabing ito. Salamat kami, O Diyos, sa napakainam mong paggawa at pagkilos sa amin sa nakalipas na mga araw. Tunay nga, O Diyos, hindi ka maapantayan sa iyong mga paggawa at pagkilos. Napakabuti mo, O Diyos, sa mga buhay. At kami na mga kabataan ay merong pautuo na ikaw ang Diyos na siyang patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Napakabuti mo, O Diyos. At sa mga sandaling ito, ikaw ang aming pinagkakatiwalaan. Lumalapit kami minsan pa dahil nalalaman namin na wala kang magagawa, wala kaming kakayanan sa mundong ito, kundi sa iyo lamang, O Diyos. Ikaw lamang magagawa, O Diyos, sa aming kalagitnaan, sa aming mga pangailangan, sa aming mga dalangin sa gabing ito. O Diyos, sa gabing ito, nagtitiwala kami, umaasa sa iyong mga salita. Ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang siyang kumilos, gumawa sa aming kalagitnaan. At ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati. Sa aming mga papulit pagsamba, ito'y maging mabango sa iyo, Diyos. At lalong higit sa iyong mga salita, ikaw lamang siyang aming makita. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang aming maunawaan sa gabing ito. At ikaw, O Diyos, ang bayang magbukas ng spirito, ng pagkaunawa sa bawat isa, upang aming maintindihan, maunawaan ang mga bagay pa na inihanda mo sa aming kalagitnaan. At ikaw, O Diyos, ang siyang maluwalhati, mapasalamat. Ikaw lamang siyang may taas sa aming kalagitnaan. Lahat ng bagay na ito, Diyos, ay aming ibinabalik sa iyo. Sa tangi at ng pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen. Amen. Pagkain ng Diyos, marami palapakan natin, Panginoon. Okay, habang tayo tayo, ay magbukas tayo ng isang familiar na talata. Okay, so buksan natin ang ating dalang kasulatan sa 2 Corinthians chapter 12, very common na mga verses. Verse 9 and 10, ay gusto ko magbukas tayo ng isang topic sa gabing ito. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. And therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. And for the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Can you say amen to the words of God? Amen. Be seated at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Good evening sa lahat. At I hope ang bawat isa ay merong kagalakan, kalakasan sa gabing ito. Salamat sa biyaya ng Diyos na bagaman medyo masungit ang panahon. We are here once again, nakapagtipon-tipon sa kanyang mga salita. At salamat sa biyaya ng Diyos sa patuloy na kalakasan na pinagkakalob niya, hindi lamang sa inyo lahat. Even I, myself, ay nagpapasalamat sa kalakasan na pinagkalob ng Diyos. At sobrang itong week na ito, mga kapatid, ay madalas kong sinasabi na halos kada tayo na lang ako every week ay para bang very busy, very tight. It's as if na yung mga linggong dumarating ay para bang pa-busy na pa-busy, parami ang ginagawa. This time around, sobrang loaded na mga pangyayari for my week at talagang siguro humingi na rin ako sa app ng apology kung may mga chat or reply na hindi ko man na-replyan at dahil talagang sobrang loaded ng aking ginagawa as of this week. And actually, ay nagpaalam lang ako para makapunta sa church. At salamat sa biyaya ng Diyos na
patuloy nagbibigay sa atin ng kalakasan at at the same time, mga employers na mabait naman para makapagbigay tayo ng kaluguran sa ating Panginoon for a couple of minutes. At while kailangan ko pang bumalik para mag-work later on, pero gayon pa man, let us enjoy yung paggawa at pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan at bayaan. Dwell tayo sa mga salita ng Diyos at magalak tayo sapagkat ang Diyos ay naghanda sa atin ng mga salita niya na naniniwala ko na kinakailangan ng bawat isa sa atin. Ano man ang ating kalagayan ngayon, ano man ang mga pinagdaanan ng bawat isa, naniniwala ko ang Diyos ay hindi bingi. Alam niya lahat ng ating pinagdaanan, alam ng Diyos lahat ng ating mga kalagayan. Kaya sa gabing ito, ang pangungusap ng Diyos ay hindi siya parang generic, hindi siya parang bingi kumangusap. Alam niyo kapag when we say ang isang mangungusap ay bingi, it means para bang yung nire-relay ay it doesn't really affect much sa atin. Pero kapag sinasabi natin na ang Diyos nalalaman niya lahat ng ating pinagdaanan at hindi siya bingi, it means na sa bawat pangungusap ng Diyos, mayroong mga bagay na nais siyang i-address para sa iyo at para sa iyo lamang. At lahat tayo ngayon dito maasa sa mga salita ng Diyos, and that is why we are here at ating pakinggan ng mga pangungusap ng Diyos sa gabing ito. Dahil meron siyang gagawin sa ating kalagitnaan. So pray for me lang din at medyo masakit pa rin yung aking katawan, and then at the same time talagang yung utak is very parang stressed. Pero gayon pa man, ay mag-enjoy tayo ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Okay? So, iiwan ko muna yung ating topic na patungkol sa forgiveness. Hindi ko pa nais yun wakasan dahil meron pa akong mga bagay na nais ilatag doon. I want to encourage us sa gabing ito sa mga munting mga salita lamang ng Diyos. So, okay na siguro 30 minutes or less. So, encouragement lang sa gabing ito ang ating kinakailangan sapagkat ang ating panahon ngayon ay pasama na pasama, madilim, mahirap, maraming mga panahon na talagang, sabi nga natin MC kanina, maraming panahon na talagang down, nabibigatan, maraming mga panahon na kung saan tayo ay maraming mga pasan-pasan to the point na mahirap mag-function. Hindi lamang sa spiritual na pag-function, kundi sa mga daily work. Kina-classify ito ng sanlibutan as depression, as anxiety. Kapag napupuno ang isang tao ng anxiety, siya ay unable to function ng mga normal na function. Like matulog, hindi makatulog ang isang tao kapag napupuno siya ng mga isipin, ng mga bagay. Or kapag punong-puno ka ng anxiety, hindi ka makapag-work ng maayos, hindi ka makapag-school ng maayos, marami kang mga iniisip na hindi naman talaga really existing. At yun ay talamak sa ating mundo. Yun ay reality, mga kabataan. Okay? Magaman tayo, we live or we believe na itong mga bagay na ito ay panggugulo ng kaaway, but we also believe na itong mga bagay na ito, mga depression, mga anxiety, ito'y pamamaraan ng kaaway. At ito ay totoo na binibigay niya hindi lamang sa mga adults, hindi lamang sa mga tanda, kundi sa mga bawat isa, sa mga kabataan lalo na. Kaya kinakailangan natin, time and time again, ng salita ng Diyos na mag-encourage, mag-utuwid, mag-asaayos sa atin. Kapag tayo ay nakakaramdam ng sa ating pinag-uusapan ng pagiging mahina, mahirap mag-function. Maraming madalas nyo maririnig na kapag kang isang tao ay nangihina siya, nanlalamig, para bang nakakatamad or nakakapanghina na umaten ng gawain. Madalas nyo maririnig sa isang tao na nangihina na it's hard to function sa kanyang mga ministries na ginagampanan. Makakarinig kayo ng mga salita na nagsasabing,
or especially sa mga brothers, mas familiar dito, sa katagang pass muna. Dahil sa mga ganito, ganyan na pinagdadaanan. At kapag at yun yung isang patunay, isang ebidensya na kapag tayo'y dumarating sa punto na mahina, dumarating sa punto na very down ang ating kalagayan, it's hard to function. Hindi lamang yan sa mga literal na mga bagay or sa daily living natin sa mundong ito. Kapag burnout ka sa trabaho, ang hirap magtrabaho. Kapag pagod ka, exhausted, mahirap mag-function even sa tahanan. Gayun din sa mga spiritual na mga paggawa at pagkilos. Kapag dumating sa panahon ng panghihina, ang reality ay naapektuhan ang ating mga paglilingkod sa Diyos. That is why gusto magbigay ng encouragement sa gabing ito. Simple lang. Sa verse 10, gusto kong puntahan natin yung pinaka-paradox dito. Alam niyo yung paradox? Para siyang, ang paradox ay nangangahulugang, halimbawa, instead na yung isang bagay na expected mo mangyari, ay halimbawa, ito, halimbawa, yung ating topic. Pag-usapan natin yung sa pinaka-last phrase ng verse 10, na nagsasabing, for when I am weak, then I am strong. Okay? So, kaya ko siya tinawag na paradox dahil ang idea ng isang taong mahina, dapat mahina siya. Okay? Kapag ang isang tao ay mahina, basic math, di ba? It means mahina siya. It means nangihina siya. For when we are weak, dapat ito yung lumalabas. Right? Ito yung makikita. Ito yung mag-define kung anong kalagayan natin. Kapag isang tao ay mahina, kapag isang tao ay nanlalamig, nangihina, it should be apparent. It should be obvious. It should be visible. Diba? Sabi nga natin, sa banal na kasulatan din, nagpapahayag, kung ano yung nilalaman ng puso, yun yung lumalabas sa bibig. So, that means, kapag isang tao, marami rin account sa banal na kasulatan, kapag masama ang laman ng puso ng isang tao, lalabas sa bibig niya. Okay? Kapag sinasabi ng tao na siya ay Kristiyano to, etc., and yet, masasamaan lumalabas sa kanyang bibig, huwag niyo yung paniwalaan. Sapagkat yung kung anong lumalabas sa kanyang bibig, yun yung sumasagana sa kanyang puso. So yun yung parang expected na outcome. Kapag ang isang taong mahina, kapag ang isang tao ay nangihina from the inside, kapag ang isang tao ay, halimbawa, physical muna, kapag isang tao ay talagang physically unable na makapagbuhat ng mga bagay, mahina, physically na talagang weak, hindi siya makapagbuhat ng mga mabibigat. Baka hindi nga siya makapag-open ng mga mabibigat, mga mahihigpit na mga lata o ano pa man. For he or she is weak. So gayon pa man, kapag ang isang tao ay mahina spiritually, then, diba dapat ang expectation, it should affect his or her life. Para makapag-function sa ministry. And may kita dapat. Pero gayon pa man, si Paul nag-introduce na ganitong phrase, ng ganitong kaisipan, after nung babasahin natin siguro yung 2 Corinthians chapter 12. Pero after that, nung kanyang inilatag how much, so summarize ko na onte, how much he have prayed for, meron siyang kahinaan, or meron siyang, sabi niya dito sa upper verses, meron siyang thorn in the flesh. Nang sabi niya, ito yung nagpahirap sa kanya, at nalaman niya yung purpose, naintindihan niya na ang purpose ng thorn in the flesh sa kanya ay para siya ay hindi magmayabang. Okay? So dahil marami siyang nalalaman, verse 1, verse 2, marami siyang mga nakikita ng mga revelations. So ang purpose ng Diyos, kung bakit nilagay itong thorn in the flesh, naunawaan ni Paul, kahit na 3 beses siya nanalangin, naunawaan ni Paul na ito ay para hindi siya magmalaki. Hindi siya magmayabang sa kanyang sarili. And at the same time, hindi
bagaman ang Diyos, or bagaman si Paul ay nanalangin sa Diyos, hindi necessarily diniretso ng Diyos, sige, dahil nalangin ka, Paul, aalisin ko na yung kahinaan. Aalisin ko na yung thorn of the flesh. Kundi binigyan ng Diyos si Paul ng isang encouragement na madalas natin mapakinggan at napakaganda na encouragement. Nang sabi ng Diyos kay Pablo, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ko ay sapat. Sapagkat yung sabi doon, ang aking kapangyarihan ay nagiging perfect sa panahon ng ating kahinaan. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siya naluluwalhati kapag tayo ay dumarating sa panahon ng kahinaan. Kaya sabi ni Paul, sige, magmamalaki ako sa aking mga kahinaan. Sapagkat sabi sa verse 12, diba? Sa verse 9, para ang kapangyarihan ng Diyos ay manahan sa atin. At pa sabi niya sa verse 10, kontento na ako in weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. At winakasan niya yung ganitong kaisipan ng kanyang pangungusap. Sabi niya, pag ako'y mahina, pero basa sa Tagalog, sa verse 10, for when I am weak, then I am strong. Pero may sa Tagalog. Sapagkat, pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ano ba ibig sabihin nun? When I am weak, I am strong. Sabi nga natin kanina, di ba? Kapag isang tao ay mahina, nangihina, o nangangailangan ng kalakasan, yun dapat yung may kita sa kanya. At sa panahon natin ngayon, di ba? Ang mga tao ay nag-express na kanilang damdamin talaga. Yung mga kabataan sa labas, kung ano yung mga gusto nila, na-express ng mga damdamin nila, hindi mo sila may pigilan. Kung anong kanilang hinahangad sa mundong ito, sadly, ang mga tao ay hindi mo may pigilan. Hindi nila pigilan yung kanilang damdamin. Gusto nilang express, gusto nilang ilabas. At kapag ang isang tao ay mahina, kapag ang isang tao ay weak, yun ay lalabas sa kanya. Pero bakit sinabi ni Pablo na sa panahon na siya ay mahina, siya ay malakas? Ano ibig sabihin nun? Mga tao, hindi lang natin sinasabi na ang sanlibutan ay mahina. Kundi lahat tayo ay, maraming mga talata sa mga kasulatan na lahat tayo ay tinawag na mga mahihina. Lahat tayo, sabi sa Romans chapter 3, verse 23, lahat tayo nagkasala. At nag-fall short of the glory of God. Lahat tayo may mga kanya-kanya mga kahinaan, lahat tayo may mga kanya-kanyang flaws. Yun yung katotohanan. Hindi lamang tayo na nakaupo, kahit yung mga nasa likuran ng pulpit, kahit yung mga nakikita nyo as leaders, as someone na makukuhanan nyo ng inspiration, mga pastors, mga elders, you're inspired by their lives. And yet, ngayon pa man, ang reality ng banal na kasulatan, hindi lamang sa kanila mga buhay, kundi sa bawat isa sa atin, bilang tao, ay meron tayo kanya-kanyang weaknesses. Kanya-kanyang mga flaws. Okay? Ang ito yung katotohanan, mga kabataan, dahil lahat tayo, marahil sa ating mga pagkabata pa, hindi natin mag-aano na-recognize ang ating mga weaknesses. Pero as the days go by, habang ikaw'y naglilingkod bilang Kristiyano ng Diyos, follower ni Kristo, mas nakikita mo, mas naging reality sa'yo, ano ba yung mga weaknesses mo? Ano ba yung mga bagay na mahina pa sa iyong buhay? At yun yung reality, mga kabataan. Hindi natin matakasan. Hindi natin matakasan na ang mga tao ay mahina. Nagkakamali tayo, nadadapa. At times, nanlalamig. Dumarating yung panahon na anxieties, mga worries. Dumarating yung panahon na yung puso mo ay mabigat, yung damdamin mo ay mabigat. You feel at times na wala ka ng karamay, wala kang kasama. It's because ang tao ay mahina.
And while we are, kapag tayo nanghihina, kapag tayo nanlalamig, as Christians, ito yung madalas natin na-observe. Dahil sabi ko nga, kung ano yung nasa loob, yun yung lumalabas. Right? So kapag ka Kristiyano, kapag kang isang Kristiyano nanghihina, nanlalamig, sometimes it's obvious. Nakikita mo ito in the way he or she acts. Kung paano, halimbawa, stereotype, kapag ka ang isang Kristiyano ay nasa harap umuupo, and then dumating yung panahon ng kalamigan, panghihina, hindi na siya sa harap. Nasa likod na banda. Kapag ang isang tao ay nanghihina, may mga nararamdaman na emotional, mabibigat. Sometimes sabi ko nga sa mga brothers, dumarating yung panahon na pass muna. Iba muna. For this and that reasons. And sometimes kapag tayo ay nanghihina, ito ay hindi kaya itago sapagkat yung expression ng mukha, yung kalagayan natin, at lalong higit, yung ating way, how we serve God, ay naapektuhan. Okay? The way we serve God, the way kung paano tayo magpuri sa Diyos, the way pumalakpak, the way na kumanta, kapag ka meron ka nararamdaman na kahinaan o kalagayan na down, depressed, naapektuhan ang paglilingkod sa Diyos. So hindi to, nakakita ko sa internet na mga Christians din, pero para bang ini-ignore yung ganitong mga kalungkutan or depression, yung mga kalagayan ng mabibigat. Ini-ignore nila. Hindi totoo yan. May mga tao sa internet nagsasabi na yung mga pagpanlalamig, panghihina, it's not true. Pero it is true. Bilang tao ay pinakita rin sa mga kasulatan many times na we fall short of the glory of God. Na tayo ay may kasalanan. May hina. Pero paano tayo, mga kabataan, how can we be strong? Di ba binasa natin kanina, when I am weak, I am strong. Paano tayo magiging strong sa panahon ng kahinaan? Di ba yung mga sabi ko nga parang stereotype ba na galaw ng Kristiyano kapag nanlalamig ng hihina? Hindi yung basta stereotype lang kasi yun yung kung anong laman ng puso yun yung lumalabas. So yun talaga yung nangyayari, yun yung na-apply kahit at times whether you like it or not. Ganun ang mangyayari. Pero napakaganda ng iniwan ni Pablo na sa panahon ng kanyang panghihina, siya malakas. Paano kaya nangyari yun? How can we be strong on those circumstances na talaga na may bigat? Hindi ko sinasabi na hindi valid yung mga nararamdaman ng mga kabigatan. Sabi ko nga, reality yan. Totoo yan. Pero how can we be strong on those circumstances when clearly tayo nakakaramdam ng kahinaan, when in reality ay tayo ay mahina? Sa Banal na Kasulatan, hindi dinidismiss yung kaisipan o yung reality na ang tao ay mahina. Marami kayong mabasa ng mga Bible characters na mga nagka-flaw ng hina. No, lately ay nagkaroon ng interest basahin yung buhay ni Samson. Si Samson ay very interesting na character sa Bible. Dahil, siguro, kwento ko na lamang some other time sa mga ilang mga bagay. Pero, imagine nung siya ay talagang bigat na bigat yung kanyang damdamin. So yung anong nangyari, si Samson nakapangasawa una ng Philistine. So, hindi pa to si Delilah. At, so, sa madaling salita, merong riddle na binigay si Samson. At, sa mga nakakala ng story, may binigay na riddle si Samson. At,
hindi nahulaan ng mga Philistines na kasama doon sa kasalan. So, ang ginawa ni Samson, mayroon siyang wager na, sabi doon, bibigyan niyo ako ng gantong klaseng damit, gantong bilang, gantong karami. At dahil hindi nahulaan ng mga kasama sa kasalan ng mga Filisteo din, ang ginawa ni Samson, siyempre nanalo siya. So, meron siyang i-claim na prize na maraming mga gantong, sabihin natin mga 30 na gantong klaseng damit. Instead na hingin lang niya yung prize, ang ginawa niya, pinagpapatay niya yung mga Pilisteo para kunin yung damit na prize niya. So, ganun kakaiba ang buhay ni Samson. And then, later on, dahil nga sa ganun nangyari, yung kanyang asawa at ang kanyang tatay yung asawa, sa madaling salita, napunta sa iba. At ang nangyari, dahil napunta sa iba, nagwala si Samson, pinagpapatay yung mga Pilisteo. So, nakakatawa at the same time. However, hindi naging lingid ang manasulatan, sabi ko nga, upang ihayag yung pagkatao ng isang natin Bible character. Sa mga tao din to, mga kabataan, hindi to sila mga superhero na walang mga kahinaan, walang mga flaws. Dahil yun yung pinapakita ng Bible na reality. At yun yung purpose kung bakit ang ating Panginoong Kristo Jesus ay pumarito sa lupa. Para tayo ay tulungan sa ating mga kahinaan. Ngayon, paano ba tayo magiging malakas sa ganong mga circumstances? When clearly tayo ay mahina. So, meron akong dalawang storya. Sabi ko, 30 minutes lang to. Meron akong dalawang storya na related dito sa ating pag-uusapan para magbigay sa atin ng encouragement. Let's go to 1 Kings. Familiar tayo sa story ni Elijah, right? 1 Kings chapter 19, how much siya ay, summarize ko na lang, kung paano siya ay nakaramdam ng pagkatakot dahil si Jezebel ay yung asawa ng hari, pinapatay lahat ng mga believers of Jesus, mga defender of the faith. At naramdaman ni Elijah ang kalungkutan. Siya lang mag-isa. At anong ginawa niya sa 1 Kings chapter 19? Kung babasahin yun, tumakbo siya. Dahil sa sobrang takot, na baka siya yung isunod patayin, tumakbo siya. At ang sabi doon, 40 days, 40 nights, tumakbo siya. Hanggang dumakarating sa mountain of God. Doon siya tatakbo, baka ako'y patayin. Alam niyo ba, nung on the way siya, bago pa siya makarating doon sa bundok ng Diyos, kung basahin niyo yung verse 3, verse 4, anong sabi niya doon, di ba? Parang, nung si Elijah ay masumpungan doon sa storya, nakasalampak siya lang doon sa puno, nung nag-internalize niya yung reality ng pangyayari na wala na siya kasama. So, nung pagdating niya doon sa verse 4, nakasalampak lang siya doon, at sinabi niya doon if I'm not mistaken, sabi niya sa anghel, gusto ko na mamatay. No? Ganun din yung story ni Job, di ba? I want to die. Kasi papatayin lang din naman ako eh. Take away my life, sabi niya sa verse 4. And yun di ba, yung ganong mga concept, yung ganong mga ideas, or yung ganong mga kalagayan, ay reality, even sa panahon natin ngayon. Di ba? At even yung mga Bible characters, hindi nakaligtas sa ganong mga feelings na mabibighat. Naramdaman nila sila ay mahina, powerless. Imagine mo yung mga kasama mo ay nawatay, wala ka nagawa about it. That is why we see Elijah nakaramdam ng matinding kabigatan, matinding kalungkutan. At in-encourage siya ng angel of the Lord, pupunta ka doon. May sabihin ng Diyos sa'yo doon sa bundok. And he ran. Tumakbo siya. Yun naman yung kanyang pakay. Tumakbo at tumakas kay Jezebel. And where does Elijah go? Siya ay pumaroon upang magtago sa Diyos. Mabasahin natin yung 1 Kings chapter 9.
19 verse 9. So let's read sa verse 9 from the start. No? So nakakarating siya doon sa mountain of God. Then pumunta siya sa kuweba. Sabi sa verse 9, then he came to a cave and lodged in it. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, what are you doing here, Elijah? So ang Diyos ang nangusap sa kanya. Sabi sa verse 10, he said, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the sword, and I am only left, and they seek my life to take it away. At sumagot ang Diyos, go out and stand on the mount before the Lord. Now, I want you to look at that. Okay, so, sige, tuloy mo natin basahin bago natin puntahan maigi. No? Sabi sa verse 11, sabi ng Diyos, lumabas ka, punta ka dun stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore the mountains and broke in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. But the Lord was not in an earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, the sound of a low whisper. And when Elijah heard it, he wrapped his face in cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And behold, there came a voice to him and said, what are you doing here, Elijah? So tinanong siya muli ng tinig. Okay? What are you doing here, Elijah? Tinanong siya kanina. Anong ginagawa mo dito, Elijah? So after the second time, what are you doing here, Elijah? Sabi sa verse 14, sinabi niya ulit, I have been very jealous of the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, trod on your altars, and killed your prophets with the sword. And I am only the man left, and they seek my life to take it away. And the Lord said to him, go and return on your way. So there are three things na gusto kong puntahan natin. I want you to look at this very closely sa story natin binasa. Dahil sa panahon ng ating panghihina, sa panahon na tayo nanghihina, it's easy. Napakadali na gawin ang magtago. Sa panahon ng pagkatakot ni Elijah, wala siyang ibang naisip na gawin kundi magtago. Kundi tumakbo. At sa ating mga kahinaan, mga kabataan, gusto kong makita niyo ito na maigi. Kapag dumarating tayo sa panahon ng kahinaan, ang ating mga katawan, ang ating mga physical, mga laman, mga flesh, prone yan na magtago. Prone yan na tumakbo. Prone yan na tumakas. Kaya kapag ang isang tao ay nabibigatahan, kapag ang isang tao ay nalulumbay, kapag ang isang tao ay maraming mga dala-dala, bakit ang taong yun ay tila ba na-isolate? Or na-isolate niya ang kanyang sarili? Bakit ang isang tao kapag may pinagadaanan, ay lumalayo sa lahat? Because ang ating laman, kapag tayo nakakaramdam ng kabigatan, ay prone ito upang lumayo. Prone ito upang lumayo. Magtago. Kapag ang isang tao may pinagadaanan spiritually, magatago yan sa kanyang sarili. Magatago yan, i-isolate niya ang kanyang kalagayan, i-isolate niya ang kanyang sarili, i-isolate niya ang lahat na kanyang nararamdaman. Pero since hindi nga niya makaya magawa yun, hindi niya matatago, so nakasolo siya sa gilid. Diba? Tinatry niyang itago, tinatry niyang i-internalize lang. Okay lang to. Pero dahil nga sabi ko, kung anong laman ng puso niyo lumalabas, hindi yun kayang gawin. Kaya nangyayari, kapag ang isang tao ay nanghihina, so ito mapapansin ninyo mga kabataan, kapag ang isang tao ay may mga kanamdam, may mga dala-dala na kabigatan sa kanyang puso, nanghihina, nalalamig, mapapansin niyo siya, na nag-iisa. At kapag nag-iisa siya, kinamusta niyo, okay lang. Sabihin niya, okay lang, ayos lang ako. Because the truth is, kapag isang tao ay nangihina or nanlalamig, ito
pilit na lumalabas, pero ang tao pilit itong tinatago. So, napakadaling para sa isang tao na manatili dun sa kalagayan na kahinaan. Dahil hindi niya sinasabi. Hindi niya ino-open up. Now, I want you to look at this at gusto kong balikan yung pinag-uusapan natin. What do we do? What do we need to do sa panahon ng mga kahinaan para masabi natin na sa panahon ng ating kahinaan malakas tayo? Okay? Ano kailangan natin gawin para maging malakas sa panahon na tayong mahina? At marahil lang ang ating way nga para ipakita na we are strong is to hide everything ng ating mga nararamdaman. Oh, we will smile through the pain. We will ganto, we will ganyan. Madaling madaya yung emotions. Pero sabi ko nga, hindi yan totally true dahil ito'y lumalabas at lumalabas. Pero ang ino-offer ng ating Panginoong Kristo Jesus ay hindi lamang pandaraya sa emotions. Hindi lamang ito pantatago or pag-hide ng mga nararamdaman nating bigat. Dahil ang una, gusto kong bigyan ng pansin sa panahon ng fear, ng worries, ng weaknesses. Napakadaling tignan dito na si Elijah ay nagtago. Takot siya, duwag siya. Pero kung titignan siya on the other way around, on the positive spin, si Elijah ay walang ibang pinuntahan kundi ang Diyos. Wala siya ibang pinuntahan kundi ang Diyos. Kaya sa panahon ng ating mga kahinaan, sa panahon ng mga worries, weaknesses, anxieties, wala dapat tayong ibang puntahan kundi ang Diyos. At ito yung nag-take ng effort. Dahil sabi ko nga, kapag ka nabibigatan ka, prone ka na malayo. Dahil yun yung gusto ng yung laman. Yun yung gusto ng yung laman na, yun yung definition mo na pagpapahinga. Malayo ka muna. Tama na muna yung mga isipin. Tama na muna yung mga ganito, mga ganyan. Kaya mga tao, di ba, ang definition nila ng pagpapahinga sa mga problema ay ang pag-inom. Why? Nakakalimot sila. No? At yun yung naiisip nila na cure. At marahil sa iba, sabi nila, ito yung way na gusto nila para makasurvive, makalpas sa problema. Pero gayon pa man, sa atin ng mga kabataan na tinuruan ng salita ng Diyos, wala nang safe sa mundong ito. And it takes a lot of effort din, a lot of courage, na tayo sa panahon nating kahinaan, pumunta sa ating Diyos. At kung hindi mo paglalabanan ng ating mga kahinaan, tayo ay malalayo at hahatakin ito pababa. Ang mga kalamigan, mga problema, mga kahinaan, hahatakin kanya pababa. Kaya kinakailangan mo bilang Kristiyano na ma-recognize, ma-realize kung saan ka dapat pumunta. At sa Elijah, ganun yung naramdaman ko. Basahin niyo yung upper verses kumpara sa baba. Nung una, sabi niya, gusto na niya mamatay. At kung sinunod niya yung kanyang gusto, malamang wala na si Elijah. Pero he was encouraged. Nagsabi niya, go to the mountain of the Lord. At pumunta siya. Bagaman siya ay merong talagang fear, pagkatakot, dahil iniisip niya na kapag pumunta siya dun sa mountain of the Lord, ay makakapagtago na siya. Pero una, bago tayo magtuloy-tuloy dyan, una, sabi ko nga, it takes a lot of courage. Sa panahon nating kahinaan, go to your God. Do not dwell in that weakness. Do not dwell in that area na kung saan ikaw ay mahina. Don't let it stop you from serving God. Sa panahon ng pagkatakot, sa panahon ng anxiety, sa panahon ng worry, just go to God. Sabi nga ng ating Panginoon sa Matthew 11:28, come to me, all who are weary and heavy laden. At bibigyan tayo ng kapahingahan ng Diyos. So yun yung ino-offer ng Diyos. Just go to God. At kailangan mag-post. Diba?
malungkot ako, wala akong pera, natin kailangan mag-my day, mag-story, just go to God. Sometimes yun nga, sabi ko nga, di ba, the way a person wants to release his, mararamdaman niya is just to express himself. Pero nakakatuwa yung sabi ng awit, sabi doon? Sabi sa awit ng what a friend we have in Jesus, sabi doon sa second part, what peace we often forfeit. Alam niyo ibig sabihin nun? Yung kapayapaan na tila ba parang ating iniiwasan. Bakit ba iniiwasan yung kapayapaan na yan? Sabi pa doon, what needless pain to bear. At kinakailangan mo buhatin yung kabigatan. It's all because, sabi doon sa awit, it's all because we do not carry everything to God in prayer. There are sometimes heaviness sa ating mga puso, sometimes sa pagkagulo ng ating isipan, it's so needless for you to bear it. At meron namang Diyos na handang tumulong. At ang sabi niya, come to me. Sa lahat na mapagod na, sa lahat na nahihirapan na, sabi ng Diyos, come to me and I will give you rest. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 14, sabi doon, since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our confession. Verse 15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Kaya sa verse 16, ang sabi doon, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Sa madaling salita, ang sinabi sa verse 14 and 15, ang ating Panginoong Kristo Jesus, siya ay great high priest na nakakaramdam ng inyong mga kahinaan. Alam niyo ba kung gano'ng ka-significant yan? Dahil ang mga high priest sa panahon ng Old Testament, they are hindi sila nabubuhay na katulad ng mga normal na mga tribo lang sa Israel. Ang mga Levites, separated talaga sila. Wala ka silang permanent tahanan. Nakatira lamang sila kung saan naka-dwell yung Ark of Tabernacle. So separated ang kanilang buhay. So hindi nila kaya makipag-sympathize sa mga tao. Dahil yung kanilang mga buhay ay talagang nakalaan lang dun sa pag-serve sa Diyos. Pero ang great high priest na ito, si Jesus Christ, nabuhay siya kasama ng mga tao. At sabi doon, nakaranas din siya ng natuksuhin, pahirapan, pero wala siyang kasalanan. And that is why merong Diyos, merong Panginoong Kristo Jesus na siyang able na makapag-sympathize, maintindihan ang iyong kalagayan, maintindihan ang kalagayan ng bawat isa. Kaya sabi doon, let us draw near. Let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. So wala kayo bang lalapitan? Wala kayo bang lalapitan? Sa panahon na wala ka na talagang malapitan, then it's Jesus ang inyong malalapitan. People fail, even yung matalik po kaibigan, even sometimes parents natin. Sometimes, tao din yan. Of course, they will give you enough. Yung mga kinakailangan nating mga advices sa mundong ito. Parents, friends, kuya, ate, nandyan. So lumapitin kayo. Pero yung magkukumpleto sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, Jesus. Kalawang bagay. Kung gusto niyo, pansinin niyo na maigi yung story ni Elijah, ano yung kinakuman ng Diyos sa kanya? Elijah, get out. Diba? Sabi ng Diyos, Elijah, anong ginagawa mo dito? Una sabi, lumabas ka. Punta ka dun sa entrance of the cave. At yung nagtatago dito sa loob. Punta ka sa labas. At saka dumating yung fire, yung earthquake, yung wind, di ba? At narinig niya yung still small voice. Tinanong ulit siya ng still small voice, Elijah, anong ginagawa mo dito?
At sinabi na naman ni Elijah, ito kasi Lord, takot ako, ganyan, ganyan. At ano sabi sa kanya ng still small voice? Halika dito, sige dito ka lang sa kuweba ha. Tago ka lang dito, safe ka dito. Hindi. What did the voice say? Labas ka ulit. Punta ka doon, balik ka doon. May aanoin ka pa, may gagawin ka pa trabaho. Kita niyo yun? Pero gusto kong pansinin yun ng maigi. At gusto ko i-phrase ito sa ganitong idea. Kalawang bagay, God wants you to go out of that closed thinking. Sabi ko nga sa inyo, kapag ang isang tao ay nabibigatan na lulumbay, closed yung kanyang kaisipan. Para bang gusto niya mag-dwell dito sa ganitong kalagayan. Kahit hindi niya nais talaga, kahit hindi niya talaga, hindi siya willing na mag-dwell sa ganitong kahinaan. Pero dahil nga sobrang dami ng laman ng kanyang isipan, sobrang dami ng kanyang mga nakikita, he's dwelling there. At para bang sobrang bigat na bigat, it's as if wala nang solusyon for it all. It's as if para bang ang mga bagay ay totally closed na. At wala nang mangyayari, wala nang magagawa. Pero alam niyo ba mga kabataan, ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, He is a God of miracles. Yung kanyang kayang gawin ay higit dun sa bounds ng mga bagay na nakikita mo. Nalala ko ito lang sa story kay Abraham. Diba naalala nyo? Naipangaral ko na ito before. Nung si Abraham, even si Abraham ay nagdududa na, kailan ba darating yung pangako mo, Lord? Pinangako mo sa amin to years ago. At ako, sabi niya, 100 na. Asawa ko, matanda na rin. Kailan darating yung pangako mo? Ang dami kong kayamanan, sabi niya doon. Magamana si Eliezer na kasama ko lang sa bahay, alipin. Anong ginawa ng Diyos? Naalala niyo ba kung anong ginawa? Lumabas sila ng bahay. Labas tayo. At anong ginawa ng Diyos? Sabi niya kay Abraham, tignan mo ang kalangitan. At nakakatawa yung story nun dahil nung after tignan ng Diyos, ipakita ng Diyos yung kalangitan kay Abraham, sabi ng Diyos, ganyang karami ang iyong magiging binhi. Yung kanyang pagkabalisa, yung kanyang pagkaduda ay napawi, naalis. Anong kinakailangan lang? Kinakailangan lang palang lumabas. Sometimes kapag tayo may mga kahinaan, may mga weaknesses, we are confined on such small solutions, small outcomes na gusto natin. Pag may problema ka, halimbawa problema sa work, yung gusto mong solution lang ay simple, magka-work, right? Sa ganitong pamamaraan, sa ganitong dalangin, sa ganitong desire. Pero, dumating yung panahon na wala ka pa rin work, so nalulumbay ka, nalulungkot ka. Tanongin mo sa Diyos, Lord, ba't wala pa rin akong work? At doon gagawin ng Diyos, tara, labas tayo. Tignan mo yung langit. Sabi ng Diyos doon kay Abraham, ganyang karami ang iyong magiging binhi. Ganyang karaming pamamaraan. Kung paano ako naglikha ng langit, napakaraming pamamaraan para i-address ko ang iyong pangailangan. So God wants you to go out of that thinking na there is only one way para sa iyong problema. There is only one solution. There is only one path. Dapat ito yung mangyari para maalis yung kalungkutan ko. Pero God wants you to say it. Napakarami ng mga bituin, napakarami niyang pamamaraan para ikaw ay tugunin sa iyong pangailangan. Si Elijah, ang kanyang solution, I want to run, I want to hide, para hindi ako mamatay. No? Totoo na ang Diyos ay place of refuge. Do you believe that, mga kabataan? Our God is a place of refuge. So taguan siya. Pero yung mga nagatago, mga nagkukubli doon ay pinapalakas ng Diyos. Hindi na natin yung mga duwag at nagatago. Yung mga tao na nagkukubli sa strong tower na yon, God strengthens them. And those who are in it ay pinapalakas ng Diyos para makapaglaban muli. After palakasin ng Diyos Elijah, anong sabi ng Diyos? Lumabas ka ulit. May trabaho pang gagawin.
Gusto ng Diyos na ikaw ay lumabas. Huwag kang mag-dwell sa iyong mga nararamdaman. Maraming pamamaraan ang Diyos. Sabihin natin, Lord, I am weak. Lord, ako'y ganito. O Lord, ako'y ganyan. Lord, ako'y maraming mga pinagdadaan. Lord, ako'y maraming mga problema. God commands you. Go out. I will strengthen you. Sa pagpunta natin sa Diyos, God will strengthen us. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, no? For God has given us a spirit not of fear, but of power and of love and of self-control. Pagdating ni Elijah dun sa lugar ng Diyos, he has fear. Natakot siya. He is weak. Pero pagkalabas niya, inutusan na siya ng Diyos. Ito gagawin mo, Elijah, ganyan. O lumabas ka muli. Then, nagkaroon siya ng kapangyarihan to go out at gawin ang kalooban ng Diyos. What is that, mga kabataan? Gusto kong makita niyo yun na maigi. Na hindi solusyon na tayo ay mag-dwell sa ating mga kahinaan. Manatiling takot, manatiling nangihina, manatiling weak. For God, kapag pumaron tayo sa Diyos, ang ginagawa ng Diyos ay ito. Nagbibigay siya ng kalakasan sa mga mahihina. At nagbibigay siya sa ating binasa, sabi doon, nagbibigay siya ng spirito ng hindi pagkatakot, ng hindi anxiety, kundi kapangyarihan, pag-ibig, at pagkakontrol sa sarili. That's what God gives. Sabi sa Romans chapter 8, verse 26, na isang excerpt sa pangungusap ni Paul, likewise, the Spirit helps us in our weaknesses. For we do not know what to pray as we ought. Pero ang Espiritu, the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So nahirapan ka mag-pray? The Spirit intercedes for you. What is that? What do I want us to see? Ang Espiritu ng Diyos is ready to help you. Hindi ka dapat mag-dwell sa iyong pagkakatago. Hindi ka dapat mag-dwell sa mga anxieties. If you really went to God, ang gagawin ng Diyos, magbibigay siya ng kalakasan para kayo palakasin. At, anong purpose? Gawin muli ang trabaho ng Diyos. Dahil ang nais ng Diyos na paglingkuran mo siya sa Espiritu at kautuhanan. Alright. Ikatlo, at ikahuli, bubalik tayo sa 2 Corinthians chapter 12. I will close na in a couple of moments. So verse 9, basahin natin muli, no? But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. Lahat ng tao ay, sabi natin kanina, mahina. Maraming mga account sa mga kasulatan nang sabi doon, sumpain ang nagatiwala sa kapwa-tao. Sapagkat, or because, dahil kapag nagtiwala ka sa tao, mahina din yan eh. Another account, sabi sa Bible, di ba, yung bulag, kapag nag-guide lang din doon sa kapwa bulag, wala sila pautunguhan. Diretso lang sila doon sa hukay. That means, or that proves na ang tao ay wala makayang gawin talaga sa kanyang sarili. We are weak because, sabi nga natin sa pinag-usapan natin before, sa forgiveness, di ba? Lahat tayo may kasalanan. Lahat tayo may mga kahinaan. At ang sabi doon sa ating binasa sa verse 9 and verse 10, sa pamamagitan ng mga kahinaang ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay nag-glorify. Sa pamamagitan ng mga weaknesses na ito,
on those parts, on those things na ikaw ay mahina, ang kalakasan ng kapangyarihan ng Diyos ay naluluwalhati. Sa paanong pamamaraan, mga kabataan? Ikatlong bagay, kinakailangan at tinuturo ng Diyos ngayon sa mga sandaling ito na tayo ay matutong magtiwala sa Diyos. Alam niyo, kung babasahin niyo yung after ng story ni Elijah, di ba? Basahin niyo na lamang sa inyong mga tahanan. Napakaganda ng storya. So talagang, ang kanyang prayer, ang kanyang desire ay wala na siyang kasama. Di ba? Nalungkot na lungkot siya. Wala na siyang kasama. Pinatay na lahat ni Jezebel, lahat ng kanyang mga kasama. At nung inutusan siya ng Diyos, na bumalik ka doon, may gagawin ka pa. After nun, kung mabasahin niyo yung verses sa baba, doon niya nakilala si Elisha. Doon niya nakasalubong niya sa isang bukirin, si Elisha na gumagawa lang ng mga gawaing bukid. Nakita niya doon si Elisha sa malayo, naramdaman niya na ito'y sugo ng Diyos. Kasi para kasama niya, anong ginawa niya? Hinagis niya, balabal niya doon kay Elisha. At the rest is history. Diba? So kung yun yung prayer mo na talagang gusto mo ng kasama, God sends it. God answers your prayers. Kaya sa pangatlong bagay, tinuturuan lamang tayo magtiwala at mag-rely sa Diyos. Alam niyo yung kalakasan na ito na tinutukoy dito sa 2 Corinthians chapter 12. Ang kalakasang ito ay hindi nagpapatungkol sa ating mga sariling kalakasan. Dahil hindi pwedeng mangyari na tayo na tao na mahina ay magkaroon din ng kalakasan. Mahina nga eh. Pero paano nangyari na matawag tayo ng mga mahihina or i-classify natin mga sarili na mahihina pero makita or ma-witness ng mga tao sa paligid or even makita mo sa iyong sarili na ikaw ay malakas. Paano mangyayari yun? Binasa sa verse 9, ito ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Ito ay sa pamamagitan ng lakas na nagmumula kay Kristo. Sa pamamagitan ng ating mga kahinaan, ang Diyos, ang kanyang lakas na naluluwalhati. Pero don't get me wrong on that. Hindi ibig sabihin na, mahina ako. Malulugod ang Diyos. Hindi ganon. Paano naluluwalhati ang kalakasan ng Diyos kapag ikaw ay mahina? Kapag ikaw ay natuto na mag-rely sa Diyos. Hindi basta-basta naluluwalhati ang kalakasan ng Diyos sa iyong kahinaan. Mahina ka, okay. Maraming mga tao ngayon na gumagawa ng mga kasalanan. Hindi basta-basta naluluwalhati ang kalakasan ng Diyos sa kanila. Dahil, katulad dun sa isang storya, diba, yung storya ng tao tsaka yung doktor, hindi naman kayang gamutin ng isang doktor yung mga taong hindi lumalapit. Hindi nagsasabi na ito yung masakit, ito yung mahina, ito yung hindi mainam sa aking pakiramdam. So, ibig sabihin, kinakailangan na ikaw ay matutong magtiwala, mag-rely, at magsabing hindi mo na kaya. Ikaw ay ma-recognize mo ang iyong sarili na kahinaan ng bagay na ito. At hindi mo kayang baguhin, kontrolin, ayusin ang sarili mo maliban lamang sa Diyos. Doon, maluluwalhati. Sa pamamagitan ng iyong kahinaan, ang kalakasan ng Diyos. Doon lamang, mga kabataan. Hindi sa lahat ng kahinaan, maluluwalhati kalakasan ng Diyos. Kinakailangan mong matuto na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Hindi ito sagana ng ating sarili. Sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, hindi tayo nabubuhay sa ating sarili, di ba? We live, sabi doon, because ang ating Panginoong Kristo Jesus ay namatay, kasama tayo namatay, na nabuhay siya, kasama rin tayo nabuhay, at yung buhay na ito ay hindi na sa atin, kundi buhay na ng anak ng Diyos. So in everything we do, in every day we live, kaya nating maging malakas. Kahit na talaga, by definition, ang tao ay mahina. Lahat tayo mahina. No? Pwede nyo classify
mahina ako, marami akong pagkakamali, pero kaya mong mabuhay ng isang malakas. Kaya mong mabuhay, kaya mong makita ng mga tao na ikaw ay malakas. Sa paano pamamaraan, ikaw ay matuto na mag-rely sa kalakasan ng Diyos. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ang Diyos ang makakita sa iyo na ikaw ay malakas. Even yung mga tao sa paligid mo. Kahit na sa panahon na ikaw ay mahina, kahit na sa panahon na ikaw ay maraming mga daladala, kahit ikaw ay maraming mga problema, kung ikaw ay matututo na mag-rely sa kalakasan na nagmumula sa Diyos, even yung mga tao sa paligid mo, hindi nila makikita kahinaan mo, ang makikita nila ang kalakasan. So, sa ganung pamamaraan, na sinabi ni Pablo, ako'y mahina, pero ako'y malakas. Yung kahinaan, pwede mo makita sa iyong sarili. Nakikita mo yan. Mahina tayo. Pero kaya nasabi ni Pablo na siya ay malakas, sapagkat yung kalakasan na yan na sinasabi niya na meron siya ay hindi galing sa Kanya, kundi galing sa Diyos. Sabi nga sa isang awit, di ba? At ito yung nag-inspire sa akin para balikan na itong mga ganitong topic. Ano? Sabi sa isang awit, kinawit natin last time yung give thanks. Diba? Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Sa paanong dahilan? Because of what the Lord has done. Alam nyo, siguro nakaka-amuse o nakakatuwa na mabalik sa Diyos ang kaluwalhatian. Dahil, especially doon sa awit na let the weak say I am strong, let the poor say I am rich. At nagpasalamat tayo sa Diyos sa blessings niya na ginawa sa ating buhay. Na hindi naman talaga tayo pinanganak dito na mayaman o pinanganak na may kaya agad. At dumating din kami personally, family, sa panahon ng kahirapan. Pero yung blessings na makikita, yung blessings na masagana sa panahon ngayon na napag-usapan natin sa mga nakalipas na mga gawain, di ba? Our God is a generous God. So kapag ang Diyos ang nag-supply, magiging totoo yung sinasabi ng awit, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Pero hindi ito saganang iyong sarili. It's because of what the Lord has done. Ngayon mga kabataan, ito ang aking iwan sa inyo bago tayo tapos. Ang sikreto para magmukha pa rin malakas sa panahon ng iyong kahinaan ay hindi yung itago sa lahat. Itago yung nararamdaman mo. Smile through the pain. It may be effective and it may fool yung mga nasa palibot mo. Pero alam nyo ba ang tunay na sekreto para maging malakas kahit ikaw ay mahina? Hindi yung para bang magpapakamartir. Hindi yung para bang, hindi naman talaga ako mahina. Binasa natin kanina, ang mga taong ito na pinalakas ng Diyos, natuto silang i-acknowledge na sila ay mahina. At natuto silang lumapit sa Diyos. Kapag ikaw kabataan, na-acknowledge mo ang iyong kahinaan, ang iyong mga faults, ang iyong mga weaknesses, para ikaw ay maging malakas, hindi mo kinakailangan niya ikubli, hindi mo kinakailangan niya itago. Pumunta ka lang sa Diyos at ang Diyos na bahala magtago sa iyo. Ang Diyos ang magatago sa iyo. At sa iyong pagtatago sa Diyos, hindi ka niya ito tolerate. Hindi ka niya hahayaan na maging duwag. Hindi ka niya hahayaan na maging mahina. Papalakasin ka ng Diyos on that secret place. At ikaw ngayon lalabas, gagawa ng kalooban ng Diyos nang hindi na sa iyong sariling lakas, kundi sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. Yun ang sekreto. Kung bakit ang nakikita nyo yung mga lingkod ng Diyos, mga tao din yan, pero bakit sila with strength, with wisdom from above, naglilingkod pa rin, pinaglilingkod ang kalooban ng Diyos?
Because they stop relying on themselves. They rely on God. At mga kabataan, sa gabing ito, I hope yun nakita ninyo. Stop relying on your own self. Kapag nag-rely tayo sa ating mga sarili, kung gaano ka bago-bago ang ating emotions, maging ganun din ang ating kalagayang spiritual. Pabago-bago. Pero kung ikaw ay magtiwala sa kalakasan na nagmumula sa Diyos, umulan, umaraw, maraming mga kabigatan, maraming mga rejoicing, ang inyong pananampalataya ay hindi magbabago. Bakit? Ikaw ay nakatanim kay Kristo Jesus. At ang kalakasan na meron ka ay hindi sa iyong sarili, kundi kalakasan na nagmumula sa Diyos. At masabi ngayon, magiging totoo yung sabi ng awit ng Give Thanks. Sila na mga mahihina pa, ay aakalain, ang lakas-lakas mo naman, brother. Parang hindi nangihina si brother, si sister. Hindi yun sa iyong sarili. Sabi doon sa awit, it's because of what the Lord has done for us. Lahat ng bagay na yan ay ang Diyos ang siyang gagawa. So I want to read the verse bago tayo magtapos. Isaiah chapter 61 verse 1. Samahan niyo ako sa pagbabasa sa pagtatapos. Chapter 61 verse 1. Sabi dito, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound, to proclaim the year of the Lord's favor, and a day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. So ito yung mga purpose ng Diyos, ito yung plan ng Diyos. And why God is sending, at this time si Isaiah, at sa panahong ito ngayon, God is sending His Spirit. Mga ngaral, mga nangungusap, ito ang purpose. Para palayain, to bind up the brokenhearted, to bring good news to the poor, to proclaim liberty to the captives. Sabi sa verse 2, to comfort all who mourn, to grant to those who mourn in Zion, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of a faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. Nakita niyo ba mga kabataan ang purpose ng Diyos? God has sent His Spirit para ikaw ngayon, nakatulad ng sinabi sa verse 3, na faint in spirit, na mahina, na maraming mga kalagayan na kahinaan. Ika'y bibigyan niya ng garments of praise, ng magpupuri. Na ikaw ay nagupuri, ikaw ay nagpasalamat sa Diyos, ikaw ay nagluluwalhati sa Diyos. Katulad ng ating awit na nire-refer kanina pa, ikaw ay magpapasalamat sa Diyos for what the Lord has done. Na sa panahon ng iyong kahinaan, ikaw ay malakas. Sapagkat ang kalakasan na yan ay hindi sa iyo, kundi sa Diyos. Napakaganda na isang awit, although simple lang siya. Sabi ng isang awit, this is how we fight our battles. At inuulit-ulit niya yun. To express na paano sila nakipaglaban ng battles? By praising. By giving glory to God. At sabi sa chorus, ulit-ulitin niya ulit, it may look that I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Magtingin man na para bang surrounded na siya ng maraming mga problema, surrounded na siya ng maraming mga kaaway. Ang reality, ang katotohanan, ay napapalibutan siya ng Diyos. At hindi siya pabayaan. Hindi siya iiwan. Sa panahon ng ating kahinaan, how do we fight our battles? The battle is the Lord's. Tayo tumayo, mga kabataan. At tayo manalangin sa pagkatapos. Nakila namin Diyos, sa gabing ito kami nagpasalamat. Sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, sa mga bagay na simple,
Ngunit ikaw may pinapahayag sa iyong mga salita sa gabing ito. Salamat kami, O Diyos, sa kalakasan. Salamat kami sa patuloy na sagana na biyaya, pag-ibig na pinagkakaloob mo sa amin. O Diyos, sa gabing ito kami ay lumalapit sa iyo, napasalamat sa iyong mga salita. Bayan, O Diyos, ang aking dalangin, maging kalakasan ito sa bawat isang nangangailangan. Maging inspirasyon, maging motivation para kang makapagpatuloy, O Diyos. Sa panahon ito na punong-puno na ng kabigatan, sa panahon ito na punong-puno na ng problema, ikaw lamang siyang aming lalapitan. Kaya paramdam mo, Diyos, every now and then na ikaw ang lagi nandiyan sa amin. Ikaw, O Diyos, ang siyang laging sumasama, umaagapay sa amin at hindi mo ay pinabayaan. Tunay nga, O Diyos, sa bawat sandali, sa bawat panahon, pinupuri ka namin sapagkat ang aming naranasan ay ikaw, O Diyos, ay hindi nagpabaya sa iyong mga salita. Maraming salamat sa kalakasan, Diyos. At lahat ng bagay na ito binabalik namin sa iyo, papuri at dakilan. Sa tangi at banal na pangalan ng Panginoong Kristo, Jesus. Amen and amen. Puri natin, Panginoon, natin, palapakan natin, Panginoon. Brother Sam, God bless you. Praise the Lord.